Hello Virgo, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Virgo. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang next sa pag-upload ng video. Pero pwede din at naniniwala ako na may dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Hindi naman aksidente na tayo ay napadpad dito. Pwede rin dahil sa algorithm syempre. Pero merong dahilan dahil after that algorithm ay meron namang mensahe na parating para sa inyo. Maaring sa isang card lang, pero pwede din na sa oracle card sa dulo ng reading na to. Okay, stuck ka ba Virgo? Meron kang hindi mapagdesisyonan, merong pinaplano pero hindi matuloy-tuloy dahil sa ewan ko kung anong pumipigil sa iyo o sa kung anumang kadahilanan, merong pumipigil kay Virgo. Hindi niya magawa-gawa yung plano niya o pwede din na pag-alis ba sa isang relasyon, pakikipaghiwalay o pagkikipag hindi fully makapag-decide sa pag-alis, maaaring ganon. May King of Cups dito, pwedeng you are in a relationship with a Cancer, Scorpio, Pisces. Paalis sa isang relasyon, patungo sa isang tao na pakiramdam mo siyang tunay na nagmamahal sa iyo, parang ganoon. Pero pwede din na papunta sa isang tao na mas much emotionally mature than the person that you are with right now. Pwedeng ganoon. Pero may pag-alis eh. May pag-alis na magaganap papunta towards sa isang tao na ito, yung Cancer, Scorpio, Pisces. Pero hindi, not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede din basta emotionally mature na tao. Kasi yung King of ano na yan, nasisira yung lighting ko. Sorry. Pwede din kasi na itong King of Cups na ito, pwede kasi hindi siya, not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces, pero emotionally mature na tao, stable, alam niya kung paano mag-give and receive love. Pero may world card dito. Maaaring matagal na tong pinaplano pero hindi magawa-gawa. Matagal nang dapat i-close yung chapter na ito pero hindi pa magawa-gawa ni Virgo. Alam mo yun, tingnan mo yung cat dito. Yung yokai na ito. Binublow niya yung fire pero parang lumalaki lang din yung fire. Maaaring maraming komplikasyon dati kaya hindi matuloy-tuloy, pero pwede din na nawawalan ng pag-asa si Virgo kaya aalis na lang siya. At meron siyang na-meet na tao na um, nagparamdam sa kanya na kung paano siya, kung paano yung love na deserve niya, pwedeng ganun. Mamaya i-clarify natin yan sa pamamagitan ng mga cards under that. Pero ano muna, buuin muna natin yung kwento ni Virgo. Uy, ikaw to, King of Coins. Pwede din na yung iba sa inyo, Virgo, ay ang challenge nyo sa love life nyo ay hindi magaling humawak ng pera yung partner nyo. Pero pwede din ikaw din yun. Ikaw yung mas financially stable sa relationship na ito. At hindi siya fully natatapatan o hindi siya yung same level mo ng relationship sa pera. Let's say, maaaring may healthy relationship ka sa pera, pero yung partner mo, wala. Hindi equal ground pagdating doon. O pwede din na pinag-aawayan nyo pera, o pwede din na nagkaroon kayo ng problema noon sa pera, pero sa ngayon, hindi pa siya fully nasosolve. Iba naman sa inyo, pwede din na either, yun nga, hindi healthy yung relationship ng partner nyo sa pera. Kaya, parang ayaw nyo nang madamay doon. Ayaw nyo nang, you don't wanna be part of that.
Bakit may nararamdaman na akong stuck dito? Puwede kasing hesitant pa kayo, eh, nagdadalawang isip, natatakot magdesisyon, um, natatakot isakatuparan yung plano, natatakot umalis. Kasi ang Ten of Swords ay laying the burden down, laying the overthinking down. Ayun, no, malaya na siya, ghost na siya. Malaya na siya, pero sa case mo, since reverse mo siya nakukuha, maaaring ino-overthink mo pa kung ano man yung plano mo moving forward. Merong plano eh. May plano pero may pagdadalawang isip. Merong parang nag-hold back sa'yo. May nag-hold back sa'yo sa pag-alis. Maaari kasi ang pinaplano mo, Virgo, ay yung pag-alis. Pinaplano mo, pwede din kasi na ano eh, pwede din baliktad to pwede din i-interpret na let's say nasa ibang bansa ka, nagpaplano ka ng umuwi. Pero hindi to magre-resonate sa lahat ha, pero merong siguro isa na magre-resonate sa kanya to. Puwedeng nasa abroad ka, nagdadalawang isip ka na umuwi. In-overthink mo kung paano yung mga plano. Halimbawa, last month na buo na yung loob mo na, "Oh, sige uwi na ako." Pero this month nagbago na naman yung isip mo. Ah, gusto mo nang umuwi, part of you gusto nang umuwi, pero part of you din natatakot ka sa kung ano yung dadatnan mo pag-uwi mo. Puwede naman yung iba sa inyo umalis, umalis na, nakaalis na, pero hindi ka pabalik dun sa tao na iniwan mo since overseas work ka. Sa ibang tao ka papunta, parang gano'n. So, puwede din na major life decision itong gagawin mo. Actually, feeling ko major life decision nga siya, pero sobrang tagal niya na hindi mo pa rin pinagdedesisyonan hanggang ngayon. Parang gabi-gabi iniisip mo siya, pero ayaw mo namang gumawa ng action. Nasabi ko yun kasi may world card dito na reversed. Matagal na siyang dapat nangyari. O it's time na, hinog na ba? Hinog na para gawan ng action, hinog na para kung breakup ito, hinog na para makipaghiwalay. Pero ayaw mo pa rin makipaghiwalay. Maaari din na pinagtatalunan nyo, pinag-aawayan nyo yung decision mo na umalis, pinag-aawayan nyo, nagkukos lang ng arguments kung i-assert mo yung decision mo o i-assert mo yung gusto mong mangyari. Kasi, ewan ko, ayaw kang pakawalan ng ano mo, partner mo, kasi marami pa siyang napapala sa'yo, kumbaga. Pwedeng ganun. Humahantong lang sa away. Siguro sick and tired ka na sa away na yan. Kaya nagpaplano ka din na umalis. Pero this month, it feels like Tower. Matagal ng bagay na kailangan pagdesisyonan. Pero naiipit kasi, ewan ko, parang nakikiss and tell. Halimbawa, nag-away kayo. Pero babawian kanya after. Bibigyan kanya ng kung ano-ano para magbago yung isip mo. Susuyuin ka niya para love mo siya ulit. Alam mo yun? Mukhang puwede din na matagal mo nang alam na hindi ginagamit ng tama ng partner mo yung pera mo, pero hindi ano ka, nagpapatay mali siya. It's either nagpapatay mali siya o parang, okey yan, hayaan mo na para siguro sa bahay yan, yung ganyan. Pero yung kutob kung alam mo kung isu-surgery, kung dudukutin natin yung ano, yung internal ano mo talaga, i-a-analyze ba, ipoproseso natin yung laman ng puso mo at ng kaluluwa mo. Alam mo deep down inside your heart, from the bottom of your heart, alam mo na may kutob ka na hindi siya nagagamit ng tama. Puwedeng gano'n. Pero I feel like maganda itong middle ng reading mo kasi King of Cups. I strongly feel like ibang tao 'to. May presensya ng tao na emotionally mature, stable yung sinasabi ko kanina. Puwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. Mas matanda sa'yo, puwedeng gano'n. Puwede din na you look up to this person as kuya or tito, ganyan, dati.
at siya ang magbibigay ng linaw o siya ang magbibigay sa'yo ng lakas para ma-endure mo itong bagay na ito. Kasi matagal na siyang ganap, hinog na para tanggalin 'to sa sistema mo, pero hindi mo tinatanggal. Hanggang ngayon dulo ng reading mo tower pa in reverse. Ngayon, alam mo 'yun, yung may mga kailangang baguhin sa buhay, may kailangang pagdesisyonan, pero may takot tayo, may pangamba. Pero maganda na meron kang Six of Swords dito 'pag alis, kasi, um, malagpasan mo lang 'to, makakaraos ka, makakarating ka dun sa tao na maaaring siya ang magbibigay sa'yo ng, um, magpapakita, magpaparamdam sa'yo kung paano ka dapat mahalin. Kasi may pag-alis dito, pero yung pag-alis na 'yan o desisyon na mag-alis, siya ang magiging dahilan ng away. Hindi masara-sara itong chapter na ito kasi meron pang bagay sa nakaraan na hindi mo malayasan, hindi mo maalisan. Nostalgic ka pa, parang paano na kapagka wala na kami, magsisimula ako sa panibago. Yun ang point ng tower actually. Kasi ang tower sa tarot, wawasakan niya lahat ng iyong paniniwala, lahat ng pinanghahawakan mo na mahigpit. Si universe or si God, kung naniniwala ka sa Diyos, sila ang gagawa ng paraan para mangyari ang dapat mangyari. Wala ka nang magagawa. Pero ikaw, gumagawa ka, parang minamanipulate pa, kumbaga, yung mga pangyayari. Tinatry mo pang i-delay. Tinatry mo pang i-delay ang mga bagay-bagay, pero sinasabi sa'yo ng universe ngayon na panahon na para, um, iwaksi siya sa sistema mo, tanggalin mo sa sistema mo. Merong bagay na hindi mo ma-let go, bagay from the past na hindi mo ma-let go. Parang, kasi childhood sweetheart ko siya, pwede din yung iba sa inyo, childhood sweetheart niyo tong lover niyo or yung partner niyo ngayon na hindi niyo maalisan. Um, Natatakot kayo na masira, mawasak ang lahat, magsimula ulit ng panibago kapag nakipaghiwalay kayo sa kanya, gano'n. Pero hindi ka makakatulog talaga hangga't hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Walang heartbreak dito, eh. So, hindi ako completely kung 'pag personalized reading mas mahaba itong cards na 'to. So, tingnan niyo lang yung links sa description box kung gusto niyo ng personalized reading. Kulang 'tong cards sa general reading, kailangan pa ng deeper exploration. Wala akong nakitang card dito na hiwalayan. So, ewan ko kung this May, mukhang patatagalin niyo po ng patatagalin. Walang heartache, walang heartbreak, walang grief. Pero, merong pag-alis. So, pwede mong i-interpret yan na yan na yung breakup. Pwede ding ghosting, ganon. Ikaw yung aalis, ikaw yung mag-ghost o ikaw yung go-ghost. Pwedeng ganon. Pero kung ano ba i-assert mo man na aalis ka na, kung ano man yung alis na yan, magkukos yun ng argument. O pwede siyang interpret na aalis ka na kasi away lang kayo ng away. Papunta ka sa isang tao na emotionally mature, emotionally stable, at siya magbibigay ng lakas sa'yo. Pwedeng ma-inlove ka din sa tao na yan, o pwede din na mahal mo na yan, kaya gusto mo na makipag-break, pero pwede din na madedevelop ka lang sa tao na yan. So, take what resonates lang. Merong isang bagay na ripe na o hinog na para mawaksi sa buhay mo, pero pinipilit mong panghawakan kung ano yung nakaraan, na parang ang dami ko nang ininvest dito, ang dami ko nang ginawa, parang late na, para sayang naman kung um, ile-let go ko tong relationship na to. Pero hindi ka tatantanan hindi ka tatantanan ni universe hangga't di ka nagte-take action. Ayun na nga, lumabas. Hangga't wala kang ginagawa. Ayun na ang affirmation ni universe. Yan na ang advice sa'yo ni universe. Yan na ang kailangan mong gawin. Take action now. You are in the, parang nasa panahon na upang um, gawan ng paraan. Itong ba, alam mo na long-standing issue, matagal na to. At nagdadalawang isip ka pero may pangamba ka pa rin kung gagawin mo to. Ito na ang sign na gawin mo siya ngayon kasi nasa, kumbaga, affirmation to ni universe, go signal ni universe na I have your back. Kaya gumawa ka na ng action ngayon. So, iwan ko na yun doon. Ako po si A. Sana makita ko ulit next time at
Visit kayo ng website kung gusto nyo ng free oracle card or mga readings. Maraming ganap doon. So, sana kung makita ko ulit next time, ako po si A. See you soon. Bye-bye.